Dapat pagpapapaluin na yan eh. Tatapang yan eh. Ulitin ko ha. Baka mamaya sitahin tayo ng mga kapatid natin dyan. Wala akong specific na tinutukoy na fraternity. Lahat ng fraternity ganyan. Maniwala kayo na iba lang ang anyo, na iba lang ang letra. Capital. Capital. Oh, totoo. Walang fraternity. Kaya nga, kasi alam nyo, gantihan dyan eh. Alam ko yan. Bakit? Nung pumasok ako, paga-buong pa ako, hindi ako makatain na maayos. Isipin nyo ha, tae pa naman na isa sa mga paborito kong gawin sa buhay. Ang sarap kaya nun. Minsan mas masarap pa yung kaysa kausap yung plastic yung kaibigan eh. Di ba? Isipin mo, sakit dito. Ganyan ka magpupo, hawak mo. Ay, paano ko napupunasan yung puwit ko dyan? Bagsak ka ngayon sa bowl. Kasi ang sakit niyan. Buo yan, buong katawan mo, ube. Mula dito, mula dyan. As in, ube lahat yan. Naalala ko pa yung kasama kong na initiation. Ang swerte ko pa nga eh. God is so good. Bakit? Kasi akala ko talaga nun hindi na ako tatagal nun. Alam mo kung paano buti na lang at nabuhay ako? Kasi nabali yung paddle dun sa kasama ko kasi yung kasama ko sobrang taba. Sabi nung todong hampas sa kanya, bali. Sabi ko, buti na lang, bali na. Syempre, mahihirapan pa, kukuha pa ng iba. So na lang, yung tatakbo ka na lang, sasapak-sapakin ka. Ganon. Tapos pagkatapos to, yayakapin ka, kapatid, gago ka, anong kapatid? Pagkatapos mo ako suntukin, kapatid? Sapakin kaya kita. Yung ganun, paano naging kapatiran yung sinuntok ka, sinampal ka? Tapos, naku! Kaya tuloy, nung pagkatapos, alam mo sabi ko? Ito, walang biro ito ha. Ano ako nun? Tandaan nyo, grade 6 ako nun. Bugbog ang katawan ko. Sabi ko nga, yung tatay ko nga, hindi nga ako maano-ano, pero doon sa eskwelahan, nabugbog. Isipin nyo yun ha. Tapos alam mo kung ano sabi ko nun? Pagtapos ko, tanginan nyo, babawi ako. Walang biro. Sorry for the term, pero yun yung pumasok sa utak mo kagad pagtapos, babawi ako sa inyo. Hanap tayo ng neophyte dyan! Mag-recruit na tayo! Yun, nung nag-recruit kami, ayun na. Lahat nung totoo po, kaya nga kinikwento ko sa inyo ito, karanasan ko ito eh. Hanggang naging ako na yung taga So, alam mo, sabi ko talaga, yung mag-recruit kayo, nung naging leader na ako, recruit kayo para mayat maya may bubugbugin tayo. Alam mo, ganun talaga ang attitude ng bawat Sabi ko nga, hindi mo naman attitude na Huwag niya tayo magluka na attitude natin na kuha tayo, hanap tayo ng kapatiran, hanap tayo ng tutulungan, gago. Walang ganyan. Evil talagang fraternity. Ako, naniniwala ako doon. Nang talagang doon, hanap tayo ng gagantihan dito. Bugbugin din natin. Binugbog ako nun eh. Bugbugin na rin natin. Gano'n. Kaya, yung nangyayaring ganyan, meron lang talagang matitibay at merong mahihinang katawan. Kaya yung iba bumibigay, kaya namamatay. Alam nyo, nung time nga namin sa eskwelahan namin, yung isa nga doon namatay. May isang namatay doon. Pero not in our fraternity. In a different fraternity naman. Na baril. It's good thing na alam mo yun, God has ways kung paano mabago yung mga tao. Naalala ko noon kasi yung leader na yun na nakapatay ng fraternity ng isang neophyte nila, buti na lang umayos na buhay. At yung umayos ng buhay na yun, actually ngayon pastor ngayon yun Alam mo, siya yung tool na ginamit para umayos yung buhay ko. Kasi kung hindi, sabi ko nga, alam nyo ba, eto kinikwento ko sa inyo to, para alam nyo pinagdadaanan ng bata. Lalo na yung mga estudyante, kung bakit. Kasi sa estudyante, survival dyan.
parang jungle. Parang pumasok sa forest na sobrang daming animal. Ang eskwelahan, parang prisoner yan. Nagkakataon lang umuwi ka. Pero sa totoo lang, parang prisoner yan. Para ka mag-survive, you have to belong. Kailangan ka magkaroon ng mabilong ka sa grupo. It's either doon ka sa pinakamatalino na hinihiga ng sagot pag may exam. Pwede doon, di ba? Doon ka. O doon sa mga pangit ng term. Doon sa mga joke la, doon ka naman. O kaya, doon ka sa mga siga. So, survival yan. Doon naman sa mga siga, padamihan kayo ng siga. Lahat ng fraternity dyan. Sa amin nun, walang weekend, walang Friday. Okay? Walang Friday na hindi nagrarambulan. Plano sila, plano tayo, rambulan tayo, sapakan, ganyan. As in, sabi ko nga, nung pag binabalikan ko yung istorya ko, kasi I want to understand why people are going o nagpapa-member sa fraternity. It's because they need to survive. They need friends. And ang problema, everyone has fraternities. Paano ka ngayon? Saan ka papasok? 'Di ba? Maging bakla ka na lang. Hindi sa totoo. I'm sorry ha, that's the reality. Okay? Pagpasok mo doon, you have to survive or else ibubuli ka. So papasok ko, kita mo yung iba-ibang fraternity. O kaya doon ka na lang sa baklang mga matatalino. O pwedeng ganon. Pag matalino ka, ang swerte mo. Bakit? Hindi mo kailangan pumasok ng fraternity. Bakit? Sisip-sipan ka ngayon ng mga fraternity. Dahil, ito, natin to, bata natin tong bakanto kasi binibigyan tayo ng project na to, siya ay sumasagot, di ba? Sorry, pero totoo po yun. Ganun talaga. Kaya, no wonder, maraming namamatay. Marami hong, hindi lang actually, ako sigurado ko, ito yung mga instance lang na nababalita. Pero ang dami pa sa mga probinsya na hindi nababalita. Nagkataon lang kasi, Adamson ito, sikat na university sa Pilipinas, sa Metro Manila. Pero for sure, ang dami pa po sa probinsya nangyayari yan. Tapos, asan na yung fraternity? Yung totoo. Baka pag napanood to ng mga kaklase ko. Asan na sila? Natulungan ka ba sa buhay? Yung totoo. Hindi ka ba pwedeng tumulong na hindi mo si pinapalo? Bakit kailangan mong paluin? Di ba? Isipin niyo yun. Bakit nabubuho pag pinapalo ka? Kapatid. Kapatid. Maswerte pa nga ho sa amin kasi walang sorority. Nandun sa kabilang eskwelahan. Kawawa lalo yung pag may sorority, talagang doon meron pang mga hindi magandang hindi magandang nagaganap, mga naaabuso talaga. Akala ko matatapang na tao kayo, tanggalin niyo yung mga balot sa mukha niyo. Tapang kayo, di ba? Asa na tapang niyo, tanggalin niyo yung mga balot sa mukha niyo. Tingnan ko tapang nito sa bilibid. Alam mo nangyayari ngayon? Naguunahan kasi meron niyang I'm not specific dun sa law merong batas kasi na kung hindi ikaw yung pinaka mastermind o may sala, may pagkakataon ka maging bumaba yung sentensya mo by anong tawag doon, yung parang ilalaglag mo yung mga kasamahan mo. Kaya ngayon ang dami naglaglagan may una, 'di ba? Nagturo na saan nilibing namin yung tinuro niya kung saan. Tinan mo nilaglag na. Ultimo nga yung ultimong leader nila, yung kanilang leader, nilalaglag na kung sino yung sasabihin daw niya sa pulis kung sino yung nagpalibing. Sabi ko, from the very core ng fraternity, okay? Dapat po kapatiran, 'di ba? Kalaglagan na nangyayari. Naglalaglagan na sila, naguunahan sila hindi siya yung pinakamalala, siya yung mastermind namin. Ikaw yung leader ng fraternity, iba mastermind. Hindi, alam mo eto, panawagan lang ho ito sa mga kapatid sa Taugama na nandito ngayon. Alam nyo, it's time for you to take a stand and condemn this. I-condemn nyo. I know,
meron kayong meron sinumpaan na i-condemn nyo ho. Kasi maling-mali ho itong mga nangyayaring ganito. I-ano nyo na talaga, sabihin nyo kung sino yung mga membro, 'di ba? Tumulong kayo. Kasi if not, I think the government should really ban lahat ng fraternity. Sandali, linawin ko lamang po ang mga tinutukoy ko na fraternity, yung fraternity sa eskwelahan, ha? Hindi po yung mga fraternity na, iba ho kasi yung yung katulad ng Eagles, iba ho yan, ha? Although they call it fraternal brotherhood and sis, iba ho yun. Hindi yun ang tinutukoy ko kasi yung mga yan, wala namang paluan doon. Okay. Alam ko yun kasi si Mocha, na andun inadapt siya ng Eagles. So, hindi ho yun ang tinutukoy ko dito. Ang tinutukoy ko dito mga fraternity, yung mga fraternity nasa eskwelahan. Okay? So, yan yung sinasabi kong dapat i-total ban na ho yung mga fraternity nasa eskwelahan, universities, kasi yun ho yung mga walang nadudulot. Okay? Yung mga, ewan ko kung yung Mason is part ng fraternal yun. Pero, wala naman yung paluang nagaganap doon. Talagang walang yun. Yun talaga ibang grupo yun. Okay? Although they call it fraternal brotherhood and sister. Pero, iba ho yung fraternity. Kasi yung fraternity, sa eskwelahan, yan ho yung mga pinagandang gang. Gang naman talaga yan eh. Ang gawain nila gang eh. Gang style eh. Para ho sa mga sa mga kabataan, hindi cool ang may fraternity. Alam mo, yung mga may fraternity, yan ho yung hindi ho matatapang. Kasama ko. Bakit? Kaya ka pumasok diyan kasi di mo kaya mag-isa. Kaya ka nga pumasok diyan kasi kailangan mo ng race back kailangan mo ng barkada. Di ba? Yung kung talagang atapang-atao ka, hindi mo kailangan pumasok ng fraternity. Matapang ka, mag-isa ka. Sorry Real talk to. Siguradong daming magagalit na naman ito bukas sa akin. Ulitin ko, fraternity sa eskwela na pinag-uusapan natin dito Kung kayo, gano'n yan, hindi ho tunay na katapangan yan. Hindi yan cool. Cool ka, may prat ka. Hindi cool yan. Kaya ka nagpa-prat kasi you need belongingness. Ibig sabihin, insecure kang animal ka. Pangalawa, kasi kailangan mo ng barkadang makipagtatanggol sa'yo. Ibig sabihin, mahina ka nila lang. Hindi mo kaya mag-isa. Kaya, alam ko po yan. Sabi ko nga sa inyo, pumasok ako I learn from my mistakes. Learn from it. Huwag nyo nang gayahin. Gagayahin nyo pa. Kaya ako nga sinasabi sa inyo Hindi, alam mo dapat magkaroon na ng initiative yung mga universities at saka mga schools. Ewan ko, siguro, maganda siguro. Baka may mga kongresista tayo, mga senador tayo dyan nakikinig. Baka naman pwedeng maggawa kayo ng batas na pagka membro ng fraternity, instant kick out na sa eskwelahan. Diba? Ang fraternity sa eskwelahan is just a form of para lang matawag silang legal. Tinatawag nilang frat. Pero gang din yan Gang yan. Kasi yung kanilang ginagawa ng gang. Do our own. Ito, palitan natin. Sorry hindi ko to minamaliit sa mga Pag nasa nandun sa squatters area, totoo. Ang tawag gang. Pero pag dinala mo na sa private school, fraternity. Real talk lang tayo Totoo. Pareho lang naman sila ng ginagawa Nagsusuntukan, nagrarambulan, pinalta mo lang yung pangalan. Kaya nga, eto real talk. Kaya nga po, napakatindi ng diskriminasyon. Ang tawag ng mga pulis doon sa squatter, kasi nga may hirap sila. Di ba? Gang! Gang yan, gang! O yung mga anak nyo, pumasok ng gang. Pero pagdating na sa private school, fraternity. Nakikita nyo yung diskriminasyon ng society natin? Ganun Pero pagdating naman sa gawain, pareho lang sila, pareho lang ng ginagawa.